Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa nurse na hindi kinaya ang kahihiyan na dinulot sa kanya ng mga manloloko. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Jacinta Saldana ay ipinanganak noong 1966 sa Shirva, Karnataka, India. Sandali siyang tumira sa Oman at bumuo ng pamilya bago tuluyang lumipat sa England noong 2002 kasama ang kanyang asawa at mga anak. Si Jacinta ay isang nurse sa King Edward Hospital sa Westminster, London. Dahil nga't abala sa trabaho at magastos kung uuwi siya araw-araw, mas minabuti niyang mamalagi sa accommodation na inilaan ng ospital. Halos doon na nakatira si Jacinta habang ang kanyang pamilya ay nakatira sa Bristol na 2 oras ang layo doon. Ngunit kahit na ganoon ang kanilang setup ay araw-araw naman silang nag-uusap sa telepono. Ang asawa ni Jacinta na si Benedict Barbosa na isang accountant at ang kanilang 2 anak na sina Junal 18 at Licia 16 ay inilarawan si Jacinta na masayahin, mapagmalasakit na asawa at mapagmahal na ina. Kilala din siyang maalaga sa kanyang mga pasyente at patunay dito ang napakaraming bilang ng mga thank you cards na natatanggap niya mula sa kanila. Noong December 2, 2012 ay na-admit ang isang prominenteng pasyente sa King Edward Hospital. Ito ay si Kate Middleton, asawa ni Prince William. Ang Duchess ay nanatili sa ospital dahil sa acute morning sickness o matinding pagduduwal at pagsusuka dahil ito ang panahon na pinagbubuntis niya ang kanilang unang anak na si Prince George. Pagdating ng December 4, 2012, mga 5:30 na madaling araw may tumawag sa ospital at si Jacinta ang nakasagot dito. Siya ang night nurse noong panahon na iyon na namamahala sa 3 wards at kasama sa kanyang mga tungkulin ang pagsagot sa telepono dahil walang receptionist na naka-duty sa oras na iyon. Sabi ng tumawag ay gusto niyang makausap ang kanyang apo na si Kate Middleton. Dahil dito inakala niyang ang tumawag ay si Queen Elizabeth, kaya't agad niyang nilipat ang tawag sa nurse ni Kate. Sinagot naman ng nurse and Duchess ang mga katanungan na kausap sa telepono sa pag-aakala din na ito nga ay si Queen Elizabeth. At ang boses lalaki naman ay inakala niyang si Prince Charles. Umabot ng 2 minuto ang kanilang naging pag-uusap. Lingid sa kaalaman ng 2 nurse sila pala ay nagamit sa isang prank o panloloko ng 2 Australian radio DJs na sina Mel Gregg at Mike Christian. Binago pa nila ang kanilang mga accents at boses at ginawa itong katawa-tawa. Ang stunt na ito ay na-broadcast at naisa publiko noong December 5 matapos itong masuri ng mga abogado ng istasyon ng radio upang siguraduhin na hindi sila madedemanda ng mga taong kanilang nadamay sa prank. Nang malaman ng chief executive ng ospital ang tungkol sa prank call, kinundinan niya ito bilang isang journalistic trickery na hindi dapat maranasan ng sinumang nurse dahil na rin sa sensitibong impormasyon na pumapaloob sa kanilang trabaho. Dahil sa panlulokong iyon ay nalaman tuloy ang naging kalagayan ni Princess Kate na dapat ay isang pribadong impormasyon na hindi inihahayag sa publiko. Hello, good morning. King Edward VII Hospital? Oh, hello there. Could I please speak to Kate, please, my granddaughter? Yes, just hold on, ma'am. Thank you. Saldana put them straight through to Kate's private nurse, who unwittingly divulged details about her medical condition. It became a global punchline. An Australian radio station has managed to trick the hospital. The whole world laughing at the duped nurses, even Prince Charles making light of the situation. The DJs boasting of their prank. We were expecting to be hung up on. We didn't even know what to say when we got the... At noong ipinalabas ang prank call na ito ay ipinagmalaki pa ng mga DJ ang kanilang ginawa. Matapos nito ay nag-email si Jacinta sa isang nurse na nakipag-usap doon sa mga tumawag. Sabi niya ay kasalanan niya ang nangyari at humihingi siya ng tawa dahil nadamay pa siya sa issue na iyon. At kung may magagawa daw siya para ayusin yon ay gagawin niya, ngunit nasa kamay na ito ng management ng ospital. Noong panahong daw na iyon ay nalinlang siya sa boses na narinig niya sa telepono, kaya't kasalanan niya ang lahat. Nagpadala din ng email si Jacinta sa kanyang ibang kasamahan na humihingi ng tawad. Nalabag daw niya ang seguridad ng ospital kaya't handa siyang tanggapin ang anumang parusa na ipapataw sa kanya.
at wala daw kasalanan ang isa pang nurse na naloko ng mga DJ. Si Jacinta ay lubos na napahiya at nahihiya, hindi lamang siya naloko at nakagawa ng pagkakamali, ngunit ngayon ay pinagtatawanan pa siya ng lahat. Ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang mental health. Noong December 6 ay lubos na nag-alala ang asawa ni Jacinta dahil hindi man lang ito tumawag sa kanila. Akala niya ay naging busy lang sa trabaho pero kinabahan siya dahil hindi ito karaniwan na nangyayari. Kaya't noong December 7 ay kinontak niya ang isang katrabaho ni Jacinta para i-check kung okay siya. Nang puntahan ng katrabaho ang tinutulugang kwarto ni Jacinta ay dito nadiskubre ang nakalambitin na katawan ni Jacinta na may mga hiwa sa kanyang pulso. Naiulat na nag-iwan siya ng 3 sulat. Isa rito ay sinisi ang panluloko ng mga radio DJs sa kanyang pagkamatay. Ang isa ay tinalakay ang mga kahilingan niya para sa kanyang libing, habang ang pangatlo ay para sa management ng ospital na pinuna niya ang hindi maayos na pangangasiwa sa nangyari nang kumalat sa media ang prank call. Ang pagpapakamatay ni Jacinta ay humantong sa pagkagalit ng publiko, kabilang ang bansang India laban sa mga irresponsableng gawain at pagsasahimpapawid ng kalokohan ng 2 radio personalities sa Australia. Sa kabila ng maraming panawagan para sa legal na aksyon, walang inihain na kaso sa 2 DJs. Inamin ng hospital administration na alam nila kung gaano kalubha ang naging epekto nito kay Jacinta. Ngunit sinabi nila na sinubukan naman nilang suportahan siya. Jacinta was recently the victim of a hoax call to the hospital. The hospital had been supporting her through this very difficult time. Sa Australia, ang mga DJs ay pansamantalang tinanggal sa ere habang ang istasyon ng radyo ay humingi ng paumanhin at nagpahayag ng matinding pagkabigla. Noong December 10 ay nagpaunlak ng isang interview ang mga DJ na sina Mel at Mike. Sabi nila ito ay isa lang sanang simpleng prank call na akala nila ay aabot lamang ng ilang segundo at mabibitin agad. Ngunit alam natin na malayo iyon sa aktwal na nangyari at isang buhay ang nabuwis dahil dito. Naluluha at emosyonal habang nagsisisi sina Mel at Mike sa naging resulta ng kanilang kalokohan. 2 jovial radio jocks reduced to tears. Personally, I'm Today FM lined up back-to-back interviews for Mel Gregg and Michael Christian this morning. They could only handle 2. gutted. There's not a minute that goes by that we don't think about her family and what they must be going through. And the thought that we may have played a part in that is gut-wrenching. Unfortunately, I remember that moment very well because I haven't stopped thinking about it since it happened. And I remember my first question was she a mother? And naturally we're shattered. We're people too. Today they said sorry. They tried to explain they were hurting. I just couldn't. If we had any idea that something like this could be even possible to happen, Hindi na muling bumalik sa ere ang kanilang palabas na Hot 30 Countdown at tuluyan na itong nakansela noong January 27, 2013. Ayon sa mga news outlets, napag-alamang meron na palang sakit na depresyon si Jacinta at noong mga panahong iyon ay umiinom na ng gamot para dito. 1 taon bago ang insidente noong December 30, 2011 ay nagtangka na palang magpakamatay si Jacinta sa India habang nagbabakasyon ang buong pamilya doon. Buti na lamang ay naisugod siya agad sa ospital. Ngunit makaraan lamang ang 9 na araw noong January 8, 2012 ay muli siyang nagtangka pero naagapan muli siya ng pamilya. Si Jacinta ay na-confine sa ICU at nang makarecover ay dumaan muna sa psychiatric treatment bago niresitahan ng mga antidepressant na kanyang ininom ng 9 na buwan hanggang September 2012. Hindi na nalaman kung nagpatuloy pa siya sa kanyang panggagamot matapos nito. Dinala ang mga labi ni Jacinta sa India at doon inilibing. Nagsalita din ang kanyang pamilya tungkol sa trahedyang nangyari. Naniniwala sila na sobrang kahihiyan ang binigay ng prank call sa kanilang ina kaya't hindi man lang sinabi sa kanila ang nangyari kahit na araw-araw silang nag-uusap. The loss is a very painful one and nobody can take that place.
in my life ever again. I love you and miss you forever. Nalaman lang ng asawa ni Jacinta ang tungkol sa panlulokong ginawa ng mga DJ nang puntan siya ng pulisya upang sabihin na nagpakamatay ang asawa. Nagsimula ng mag-imbestiga ang Australian Communications and Media Authority para malaman kung may nalabag na batas ang radio station na 2Day FM. Dito ay nadiskubring hindi sila humingi ng consent sa dalawang nurse na nakausap ng mga DJ sa telepono. Ibig sabihin dapat ay nagpaalam muna ang management ng radio station sa mga nurses kung papayag ba silang ilabas sa ere ang kanilang pag-uusap. Dahil dito, kinailangan ng 2Day FM na isailalim sa ethics training ang kanilang mga empleyado at dapat silang magpalabas ng 3 oras na broadcast tungkol sa anxiety, depression at pambubuli. Sina Mel Gregg at Mike Christian ay hindi mahaharap sa anumang kaso. Ngunit siguradong uusigin sila ng kanilang konsensya sa mga nangyari at tiyak na maaalala ang kanilang mga pangalan dahil sa pangyayaring ito. Nakadikit na rin ang kanilang pagkakakilanlan sa pangalan ni Jacinta Saldana at ang sinira nilang pamilya. Sa ngayon si Mike Christian ay isa pa ring radio host sa 2Day FM, habang si Mel Gregg naman ay tuluyan ng iniwan ang propesyon dahil sa nakararanas pa rin siya ng trauma at anxiety dulot ng insidente. Kung kayo ay isang mambabata, sa tingin nyo tama ba na mapawalang sala ang mga nagpakana ng panluloko na nagdulot ng isang trahedya? Salamat sa pakikinig sa mga kwentong aking ibinahagi. Sana ito'y inyong nagustuhan at may bagong natutunan. God bless po sa inyo at laging alagaan ng sarili. Para sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.